Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansang mas lalo pang tataas ang produksyon ng palay ngayong 2025 at mahihigitan ang palay production sa nakalipas na 2 taon. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malalampasan pa ngayong taong ito ang produksyon ng palay noong 2023 at 2024. Sa episode 2 ng podcast ng Pangulo ay sinabi nitong nakapagtala ng kasaysayan ng Pilipinas noong 2023 matapos may record ang pinakamaraming palay production na nalampasan pa ng kasunod na taon. At ngayon 2025, tinatayaan nilang mahihigatan na naman ng bansa ang palay production nito noong 2024 dahilan upang masustene ang murang bigas para sa mamamayan na mabibili lamang sa 20 pesos kada kilo. Patuloy ayon sa Chief Executive ang produksyon ng palay sa pagtaas habang inaasahan namang bababa ang cost of production. Kaya walang duda, sabi ng Pangulo, na sustainable ang 20 pesos kada kilo ng bigas habang patuloy din ang pagtulong sa mga magsasaka at pagpapaganda sa mga irigasyon habang tuloy-tuloy din ang pagsasaliksik ng planting techniques at gumanda ang produksyon ng palay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In 2024, nalampasan na natin yun. In 2025, we predict nalampasan na naman natin yun. So our production is slowly going up. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, buying price ng National Food Authority o NFA sa palay, tiniyak na hindi kailanman ikalulugi ng mga magsasaka ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailanman bababa ang buying price ng National Food Authority sa presyo na ikalulugi ng mga magsasaka. Sa ikalawang bahagi ng second episode ng vlog ng Pangulo, binigyang din ito ang hirap at bigat ng trabaho ng mga magsasaka. Batid-an niya ng gobyerno na ang pinakakinatatakutan ng mga magsasaka ay ang masyadong mababang presyo ng bigas. Pagbibigay diin ng Pangulo, mananatili ang buong suporta ng Marcos administration sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng mga ito. Kahit anya ano ang maging galaw ng presyo ng bigas sa merkado, hindi bababa sa paluging presyo ang buying price ng NFA sa ani ng mga magsasaka. Sabi pa ng Pangulo, kaakibat nito ang patuloy na pagpapaabot ng makinarya, ayuda, trainings at iba pang tulong para sa pagpapagaan ng trabaho ng mga magsasaka. Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang nangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, handa ang pamahalaan na magbigay ng subsidiya sa mga sektor na maapektuhan ng supply ng langis dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tulad noong pandemya, magbibigay ang gobyerno ng fuel subsidy sa matinding maapektuhan ng pabago-bagong presyo ng langis. We're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked. If it escalates, the oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine National Police o PNP na habulin ang malalaking source ng iligal na droga at agad itong sirain upang mapigilang kumalat ito sa mga lansangan. Aminado si Pangulong Marcos na talamak pa rin ang iligal na droga, kaya naman inatasan niya si PNP Chief General Nicolas Torre III na hulihin ang pinakaugat nito. We still have a drug problem in this country. Siyempre, pumapasok pa rin yung sabu. So, sabi ko, continue pero yung hulihin niyo yung malalaki. At saka puntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Police Chief General Nicolas Torre III na tiyaking ligtas ang gabi lalo na para sa mga bata. Ayon kay Pangulong Marcos, nais niyang maalis sa kaisipan ng publiko na dapat hindi na lumalabas sa gabi dahil delikado. Sabi pa ng Pangulo, dapat kahit sa gabi, ramdam ng mga tao na ligtas ang kanilang paglalakad sa gabi sa kanilang lugar kahit bibili lang ito sa tindahan. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Education o DepEd na ireporma ang K-12 program at tiyaking handa ang mga graduate para sa kanilang pagtatrabaho. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming reklamo ng mismatch sa curriculum na tinapos at sa industriyang kanilang napasukan. Kaya naman sinabi ng Pangulo na nakikipagtulungan na ang DepEd sa pribadong sektor para sa magtugma ang kanilang kasanayan sa in-demand na trabaho para maging dekalidad ang kakayanan ng mga K-12 graduate sa kanilang paghahanap ng trabaho. Private sector went even one step further. Gusto nyo kami na magpatakbo ng training. Tapos, paglabas niya dun sa training, trabaho siya sa amin. Kasi eksakto yung training niya dun sa kailangan namin. Yun ang aming ginagawa. Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpasalamat naman ang pamunuan ng San Francisco High School sa Quezon City kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa personal nitong pagbisita at suporta sa agarang konstruksyon ng nasunog na paaralan.
Batid na personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang naturang paaralan at tinatasan ang mga ahensya ng pamahalaan na muling itayo ang paaralan sa lalong madaling panahon. Binisita ni Pangulong Marcos ang mga silid-aralan kung saan kitang-kita ang mga nasirang laptop, libro, silya at desk. Ayon sa principal ng San Francisco High School, ang presensya ni Pangulong Marcos ay nagbigay pag-asa lalo na sa mga naapektuhan ng sunog. And then, nung dumating po siya, para bang sabi ko nga, at least one part of myself na-realize ko na in every dark clouds, there is a silver lining. Talagang patotoo po ngayon yun. Sa ating mahal na Pangulo, BBM, maraming salamat po. Hindi po matatawaran po yung presensya nyo na po na nakipag-ano po kayo sa amin, nakidamay po ay malaking bagay na po. Carissa Nava Rodriguez, principal ng San Francisco High School. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tiniyak ng Malacanang sa publiko na naghahanda na ang lahat ng kinaukulang ahensya ng gobyerno sa epekto ng tag-ulan sa komunidad. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatupad na ang mga ahensya ng mitigating measures para sa panahon ng pagbaha. Aniya, aktibo ang mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang tatag ng ating bansa laban sa sakuna. So asahan po natin at lagi tayong handa sa pagbaha. Although, hindi natin masasabing 100% agad na mababawasan ang pagbabaha sa ating bansa, pero patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng DPWH para po maibsan ang problema rito. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi naman napagbigyan ang hinihiling ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na asylum sa the Netherlands. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may nakarating sa kanyang impormasyon na tinanggihan ng The Hague ang hiling ni Roque na asylum. Sabi pa ni Remulla, may natanggap din siyang impormasyon na ipinasa na sa Germany ang kaso ni Roque. Nilinaw naman ng kalihim na legal ang paglipat-lipat ni Roque ng mga bansa basta't may visa ito, lalo na't open borders ang European Union. Gayunpaman, iginiit ni Remulla na pwede siyang habulin ng Interpol kapag nawalan siya ng documentation dahil isa siyang fugitive from justice. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, umapela ang Philippine Constitution Association o PhilConsa sa Senate Impeachment Court na pabilisin ang proseso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni former Supreme Court Chief Justice at PhilConsa Chair Renato Puno na hindi sila makikialam ng ma-acquit man o kung ma-acquit man o ma-convict ang pangalawang Pangulo. Aniya, hangad lamang ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa paggulong ng impeachment. Ang appeal lang ng ay madaliin natin yung proseso. Ang gusto ng taong bayan is searching for the truth at hindi natin malalaman ang katotohanan hanggang hindi matapos itong trial nitong articles of impeachment. Si dating Supreme Court Chief Justice at PhilConsa Chair Renato Puno. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Information and Communications Technology o DICT Assistant Secretary Aboy Paraiso,
itinalagang bagong Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Formal nang itinalaga si DICT Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso bilang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ang CICC na touch agency ng DICT ay pangunahing ahensya na tumutugon sa cybercrime. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, hindi lang investigasyon sa cybercrime ang pangunahing mandato ng CICC, kundi protektahan ang bawat Pilipino sa cyberspace. Sa pamumuno naman ni Asik Paraiso ay inaasahan ng DICT na mas paigtingin ang kampanya kontra fake news, online gambling, cyber fraud at digital exploitation. Nakikipagtulungan din ng CICC sa Kongreso para sa mga bagong batas laban sa disinformation. Palalakasin din niya ang Action Center 1326 na bukas 24/7 para sa mga reklamo at insidente at pakikipag-ugnayan sa digital finance sector para naman malabanan ang lumalalang online scam at digital fraud. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mas pinaigting pa ng Bureau of Immigration o BI ang kampanya laban sa mga dayuhang sexual predator sa pamamagitan ng #ShieldKids campaign. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, hinihikayat nila ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga foreign nationals sa ating bansa na sangkot sa sex tourism at pang-abuso sa mga kababaihan at mga bata. Aniya, aksyon din ito ng BI laban sa mga rehistradong sex offender mula sa ibang bansa na nagtatangkang pumasok sa Pilipinas. Ito rin po ay action ng BI upang paigtingin po natin yung pagbabantay laban sa mga registered sex offenders na maaari pong nag-a-attempt pumasok sa Pilipinas by pretending to be regular tourists. Pa na yung balak pagpasok po dito. Samantala, pumalo na sa 137 na mga dayuhan na registered sex offenders ang napigilan ng BI na pumasok sa ating bansa noong nakaraang taon. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nasa Philippine Immigration Law na bawal pumasok sa bansa ang mga dayuhang may record ng sexual-related na krimen. Binigyang diin niya ang kahalagahan nito para maprotektahan ang napakaraming mga kababaihan at bata na posibleng maging biktima ng sex tourism sa bansa. This is for 2024 alone. Nakita po natin na tumaas po yung interceptions natin kasi pinagtibay po natin yung coordination natin with other governments at nagbibigay po sila ng prior information about foreign nationals that are wanted for sex crimes or have been convicted of sex crimes sa kanilang bansa. Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service. and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Listahan ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Rehiyon 1 hindi na pupolitika. Bilang ng mga registered farmers umabot na sa mahigit 500,000. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ti Department of Agriculture Regional Field Office 1 asana mapulpolitika ti listaan ti Registry System for Basic Sector in Agriculture. Imunan iti data kinulan ni RSBSA Coordinator John Stephen De Leon adumalan ti enrollment form dagiti agrehistro iti lokal na gobyerno tapno i-validate ti farmers ken lote at talunanda. Adang amin dagiti sitwasyon amay may salaang ti lote ti ipasa dagiti manalon. Base ti kapadasan ni De Leon, awan pa'y tinakita na ana ipit wenno na inayon iti nasao nga listaan gaputa asideg wenno adayuda iti banga. May na iti deta ti panang tansyan ni De Leon adapay tagaro 5% kadagiti manalon iti saan pa'y ang nakarehistro. Kang runaan arason kunana gaputa awan ti papel ti daga ama ipresentar dagiti manalon. Naamuan matan nga umabot iti nasurok 500,000 ti bilang lagiti nakarehistro iti babaan ti RSBSA dito Rehiyon 1. Mani po dito syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, Second Quarter 2025 Fisheries Surveys ng La Union, idinaraos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Manarimaan ti panangisayang kat ti Philippine Statistics Authority o ni PSA La Union Provincial Statistical Office iti second quarter 2025 fisheries surveys iti probinsya ti La Union. Nang rugi dayto iti Hunyo 16 ken aglapas inton Hunyo 27. Sakop ti surveys ti quarterly aquaculture survey ken ti quarterly inland fisheries survey. Sigon iti PSA La Union tarigagay dagiti survey ang makakalap iti datos iti volume ken value ti aquaculture ken inland fisheries production. Nangala ken nang sanay ti PSA La Union iti 8 statistical researchers wenno SRs amang sarungkar ken mang-interview iti 234 as sample aqua farm operators. Kanayunan itraytoy nadutukan ti 5 nga SRs nga agkalap iti impormasyon manipod iti 88 inland fisheries households na ikoordinar dagitoy nga aktibidad kadagiti local government units. Manipod AGOO La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa AGOO. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, tourist rest area na magbibigay ginhawa sa paglalakbay ng mga turista sa Eastern Visayas, itatayo ng Department of Tourism o DOT sa Leyte. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Ginpangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco and Governor Carlos Jericho Petilla ang groundbreaking han tutukuron nga tourist rest area kon TRA Haidupakan Leyte. Usang importante nga pitad ti pakaton mas kombinyente nga pagbiyahe ngan pagpakaupay han tourism infrastructure sa sinirangan Kabisayaan. Ang TRA inhimumutan nga new reclamation area han bungto nga nagsiserbi nga hub para ni economic and recreational infrastructure. Kung matapos ang TRA Haidupakan ini magsiserbi nga ligtas, malinis nga maupay nga pahuwayan hit mga turista nga maopresar rin importante nga amenities. So gaditon malinis nga banyo, usa nga lounge nga charging station, tourist information desk, dining area nga pasalubong center. Pinaagit pasalubong center ang tourist rest area in magsiserbi nga plataporma agud hiduso ang mga lokal nga produkto nga magpapakusog ang micro, small and medium enterprises hanasabi nga lugar. Ika nga Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Benteng bigas meron na inilunsad sa lalawigan ng Leyte.
Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jevic Epiz. Formal na nga gilusad sa Department of Labor and Employment Condole Regional Office 8 ang programa nga benteng bigas meron na ni atong Hunyo 13, 2025 didto sa Isabel, Leyte. Ang kalihukan na himong posible pinagi sa panagtambayayong sa National Food Authority kun NFA Leyte, Department of Agriculture Regional Office 8, Pasar Corporation o Pasar Employees Multipurpose Cooperative kun PEMC. Saya nga mensahe sa pagbukas sa programa gihatagan o gibugaton ni Attorney Dax Villaruel, ang Regional Director sa DOLE, ang kahinungdanon sa nasing inisyatibo sa national government isip tabang sa pagkaon o panginabuhi sa mga minimum wage earners sa rehiyon. Anaa sa kapin 1,500 ka trabahador nga nabilong sa minimum wage earner ang nakapalit og tag na po ka kilo sa barato nga bugas sa naasoy nga kalihukan. Nagpasalamat si Attorney Villaruel sa tanang sektor o hensya sa gobyerno nga naningkamot aron mamahimong malampuson ang paglusad sa naasoy nga programa sa lalawigan sa Leyte. Gikan sa Sugod Southern Leyte, Jevic Epiz, Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, pinakamalaking paaralan ng pangalawang antas sa probinsya ng Misamis Oriental, walang tatanggihang estudyante. Unang araw ng pasukan, naging maayos. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Ang Misamis Oriental General Comprehensive High School o mas naila sa tawag nga MOGS mao ang kinadak-ang high school campus kung basihan ang gidaghanon sa mga estudyante sa 2025-2026 school year. Kini adunay kapin sa 9,000 nga mga estudyante nga na-enroll. Sa unang adlaw sa klase, Martes, Hunyo 16, malinawon ang sitwasyon sa mga tinun-an bisag nangita pa sila sa ilang mga classroom. Matod ni Miss Melende Katid, ang school principal 4 sa MOGS, ni adtong miaging semana giorganisa na nila ang master list sa matag classroom aron masiguro nga daling matud-an sa mga estudyante. Dugang pa ni Miss Katid nga plano niya nga maghimo og RFID tags para sa mga estudyante para sa mas maayong pagmonitor sa attendance ug alang usab sa seguridad sa mga estudyante. Sa mga panginahanglan sa eskwelahan, ang nagunang isyu mao ang kakulangon sa mga classrooms. Kung aduna pa untay dugang 120 ka classrooms, masulbad na ang maong isyu ug mas komportable na ang mga tinun-an. Adunay mga uniform personnel gikan sa PNP nga nadestino sa tunghaan ug dugang uniform guards ang idestino sa umaabot nga mga adlaw. Modawat og late enrollees ang MOGS hangtod sa katapusan ning buwana. Mao na ang gisaad sa principal. Gikan sa Cagayan de Oro, kini si Ryan Carbon para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 3 araw na Data Privacy Competency Framework Workshop isinagawa ng Zamboanga Sibugay PNP sa bayan ng Ipil, Zamboanga Sibugay. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gisugda na ang tulog adlaw nga Data Privacy Competency Framework Workshop nga gipahigayon sa conference room sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa Barangay Sanito sa lungsod sa Ipil. Ang kalihukan gipasugdahan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office o gitambayayungan sa Department of Information and Communications Technology o DICT Zamboanga Sibugay. Ang inisyatiba kabahin kini sa nagpadayong tinguha sa Zamboanga Sibugay PNP nga mapalambo ang digital responsibility, mapaligo ng data protection practices o pagtuman sa Data Privacy Act of 2012 nga angay nga tamdan sa tanang unit sa kapulisan. Ang workshop gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Gary Bohoy, Officer in Charge sa PNP Provincial Command, uban ka Engineer Mark Ruislon Gakutan, Provincial Officer sa DICT Zamboanga Sibugay. Gitambungan usab kini sa mga personahe gikan sa provincial headquarters o sa 16 ka mga municipal police station sa lalawigan nga gipailawom sa lecture o hands-on activities nga nakapunting sa data privacy principles, risk management, proper handling of sensitive personal information o best practices in safeguarding public data.
Ang inisyatiba nagpaligon sa tingwa sa Zamboanga Sibugay Police alang sa modernisasyon, pagtuman sa tulubagon o sa responsabling paggamit sa teknolohiya sa law enforcement operations. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Gubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Department of Labor and Employment o DOLE Caraga naging host sa 3 araw na pagsasanay sa business planning at financial education. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. Nag-host sa tulo ka adlaw nga pagbansay ang Department of Labor and Employment kon DOLE Caraga bahin sa business planning and financial education para sa mga focal persons sa DOLE Integrated Livelihood Program kon DILP gikan kagahapong adlaw Hunyo 18 hangtod Hunyo 20, 2025 sa Amara Hotel, Butuan City. Ang nasampit nga pagbansay gipangunahan sa mga technical personnel gikan sa Bureau of Workers with Special Concerns, National Wages and Productivity Commission ug Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga partisipante naglakip sa DILP focal persons gikan sa DOLE regional offices sa Region 10, 11, 12, 13 ug National Capital Region. Ingon man mga representante gikan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Tumong sa mga aktibidad nga mapalambo ang technical nga kapabilidad sa mga field implementers sa pagtimbang-timbang ug pagtabang sa mga proyekto sa panginabuhian. Gisuportado sa niini ang epektibo nga implementasyon sa DILP pinaagi sa pagsiguro nga ang mga sugyot na himong financially viable o nga ang mga benepisyaryo makadawat og saktong giya sa pagdumala sa ilang mga panginabuhian. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, Mindanao State University Iligan Institute of Technology at lokal na pamahalaan ng Iligan maglulunsad ng kauna-unahang libro ng kasaysayan ng lungsod. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Maglunsad ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT kauban ng City Government of Iligan sa pinakaunang opisyal nga libro sa kasaysayan sa dakbayan. Tumong nini nga ma-record ang hinungdanong mga yugto sa kasaysayan sa Iligan base sa bug-os nga panuki-duki. Formal usab nga gipirmahan ang kasabutan dungan sa pagsaulog sa ika-75 nga anibersaryo sa dakbayan. Sa iyang mensahe giingon ni Iligan City Mayor Frederick Siao nga dugay na nga damgo sa Iligan ang pagbaton og kaugalingong libro sa kasaysayan ug karon matuman na kini isip panalundon alang sa mga sunod nga henerasyon. Matud pa sa mayor, usa kini kadakong lakang aron mapreserbar ug may record ang bahandi nga kasaysayan sa Iligan nga tibuok makahuluganon ug puno sa pagtahod sa kamatuoran. Sumalo usab ni MSU-IIT Vice Chancellor for Public Affairs Dr. Nancy E. Chavez ang maong proyekto mao ang katumanan sa katungdanan sa universidad isip tinubdan sa kahibalo, panuki-duki nga nagtan-aw sa panginahanglan sa komunidad ug tigbantay sa kolektibong panumduman sa kultura. Pinaagi niini gilawman nga mas mapalalom ang pagsabot sa kasaysayan sa Iligan nga magsilbing tulay tali sa akademya ug katawhan ug pamatuod sa panaghiusa alang sa pagpangusog sa identidad ug kalambuan sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement.
Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Lumagda ang Philippine Stock Exchange Incorporated o PSE at ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ng Memorandum of Understanding upang lumikha ng programang makatutulong sa mga overseas Filipinos na maging aktibong kalahok sa Philippine capital markets. Iniulat ni PSE President and CEO Ramon Monzon na mas mababa pa sa 1% ang overseas Filipinos o OFs na mayroong stock market accounts. Aniya sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pangunahing mga ahensya ng gobyerno, mapapalaki ang bilang ng mga OFs na kalahok sa stock market. Sinabi pa ni Monzon na dahil sa ugnayan sa CFO, maaabot na ng PSE ang mga Pilipinong nag-migrate sa ibang bansa, partikular yung mga permanenteng residente sa abroad kasama ang kanilang pamilya. Kabilang sa proyektong natukoy sa MOU ang mga learning session at information campaign. Ipapakita rin ng PSE sa webinars at trainings para sa mga OF, ang PSE Academy website, maging ang online at mobile app-based platforms ito, market data at IPO subscription. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. As of June 19, 2025, alas 10 ng umaga, narito naman ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar ay nasa 56 pesos 84 centavos. Ang Japan yen, 39 centavos. Singapore dollar, 44 pesos 24 centavos. South Korea won, 4 centavos. China yuan, 7 pesos 90 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 24 centavos. United Kingdom pound, 76 pesos 31 centavos. European Monetary Union euro, 65 pesos 27 centavos. Canada dollar, 41 pesos 51 centavos at Saudi Arabia Rial, 15 pesos 15 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita.
Siniguro ni RR Pogoy na hindi uuwi ng luhaan ang token text kung saan naglayab ito sa huling quarter para sa 89-88 panalo laban sa twice to beat na Magnolia sa PBA Season 49 Philippine Cup Quarterfinals sa larong ginanap sa PhilSports Arena nitong Miyerkules. Minandohan ni Pogoy ang backcourt ng TNT dahil sa pagkawala ni na Jason Castro at Ray ng Batak at sa huli ay nakapagtala ng game high 30 puntos kasama na ang 12 puntos sa fourth quarter para puwersahin ang do or die game 2 sa Sabado. Nagkaroon ng tsansa ang Magnolia na kunin ng panalo, subalit hindi makawala si Xavier Lucero sa depensa ni Pogoy para buhayin ang pangarap ng TNT na kunin ang Grand Slam. Nakakuha naman ng tulong si Pogoy kina Calvin Oftana na nagtapos na may 21 puntos, pati na rin ang 12 at 10 puntos nila Kelly Williams at Jordan Heading ayon sa pagkakasunod. Nasayang naman ang balancing opensa ng Magnolia kung saan 6 na players ang nakapagposte ng double-digit scoring sa pangunguna ni Paul Lee na nagtapos ng may 15 puntos. Sa isa pang laban, nagpakita ng gilas si Jonard Clarito sa magkabilang dulo ng court para manduhan ang rain or shine sa isang dikit na 92-89 panalo laban sa twice to beat na NLEX. Nagsumikap ng husto si Clarito sa kalagitnaan ng pagbulusok ng Road Warriors sa second half para palawigin ang kanilang buhay sa komperensya at puwersahin ang do or die game 2 sa Sabado. Nakapagrehistro ang guard ng double-double na may 20 puntos at 21 rebounds, sahog pa ang isang assist, isang steal at isang block para palapitin ang Elasto Painters sa semifinals. Malaki din ang nagawa ni Adrian Nocum sa nagawa nitong 20 puntos, kasama pa ang 5 rebounds, 2 assists at 2 steals, habang nagambag si Santi Santillan ng 16 na markers, 7 boards at 1 assist. Pinangunahan naman ni Cyrus Torres ang Road Warriors sa natipon nitong 20 puntos, 3 rebounds, 2 assists at 1 steal, habang nagdagdag sina JV Mocon at Robert Bullock ng 16 at 15 markers ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, kinapos ang Alas Pilipinas Men laban sa Chinese Taipei 25-19, 23-25, 30-28 at 25-20 nitong Miyerkules sa AVC Nations Cup sa Bahrain para mawala na sa kontensyon sa torneo. Dahil sa pagkatalo, walang nakuhang panalo ang Pilipinas sa preliminary round at nailagay sa classification matches para sa ika-9 hanggang ika-11 pwesto. Pagkatapos ng third set, patuloy ang dikdikang laban sa fourth set kung saan dehado ang alas sa 17-14 bago tumiwalag ang Chinese Taipei 21-15 at tuluyan ng kunin ng panalo. Si Mark Espejo na nakapaglaro kahit may iniindang sakit mula sa injury na kanyang natamo nitong Martes laban sa Pakistan ay nakapagrehistro ng game high na 26 na puntos mula sa 22 attacks at 4 na blocks habang nagtapos na may 15 puntos si Leo Ojales. Nagtapos naman si Yu Xiong Cheng ng may 24 na puntos para pangunahan ng Chinese Taipei habang sina Yi Kai Wen at YC Chang ay nakagawa ng 14 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ibinandera ng aktor na si Derek Ramsey kung paano nakatulong ang dating karelasyong si Angelica Panganiban sa kanyang pag-arte. Sa kanyang interview sa The B-Side ng TV host na si Bianca Gonzalez, muli nilang binalikan ang hit kapamilya series na Maging Sino Ka Man, kung saan naging bahagi ang aktor na si Derek. Nung napasali si Derek sa naturang teleserye ay nagsisimula pa lang siya sa showbiz industry. Ang paggamit niya, nakakaramdam siya ng pressure dahil ang book 1 ng naturang serye ay naging malaki at talagang tinangkilik ng mga manonood. Pagpapatuloy pa niya, quote and unquote, "These guys have big names already and I just felt so much pressure working with all of them and being in a project that already had so much success." At ang mga nakasama ni Derek sa naturang serye ay sina John Lloyd Cruz, Bea Alonzo, Ann Curtis, Sam Milby at Tony Gonzaga. Chika pa niya, malaking tulong ang naging karelasyon niya noong mga panahon na yon na si Angelica Panganiban sa kanyang pag-arte. Matatandang naging magkarelasyon ang dalawa noong 2006 at matapos ang 6 na taon ay naghiwalay rin. Sa ngayon ay masaya na at may kani-kaniyang pamilya na itong sina Derek at Angelica. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit anong pilit kay Barbie Forteza ay magsalita tungkol sa breakup nila ni Jack Roberto ay hindi talaga ito nagbigay ng anumang pahayag. At umiiwas kasi ang Kapuso Prime Drama Princess sa mga tanong na may koneksyon sa kanyang dating ex-boyfriend na si Jack. Ayon kay Barbie, priority niya ngayon ang kanyang sarili, pati na ang showbiz career, nang tanungin tungkol sa naging advice sa kanya at kay Kailin ni Rufa na palaging piliin muna ang sarili bago ang ibang tao. Wala naman daw siyang love life sa ngayon at feeling thankful at grateful naman siya sa patuloy na pagdating ng blessing sa kanyang buhay at career. Usapang pag-ibig pa rin na tila unaware si Pasig City Mayor Vico Soto na trending siya sa social media at kasalukuyang itinatambal kay 2018 Miss Universe Catriona Gray. Base sa inilabas na ulat ng Pilipino Star ngayon, busy ang alkalde sa kanyang paglilingkod at hindi na ito maka-check sa kanyang social media pages. O chika pa nila, nagkita na ng isang beses sa isang event sa Taguig City sina Catriona at Vico at naipakilala nila ang isa't isa. Marahil ito ang dahilan ng pag-follow ng dalawa sa isa't isa sa Instagram. Samantala, nagsalita na rin si Catriona sa pagte-trending nila ni Vico at ang pagkakaroon ng tinatawag na V-cut shipper. Sa panayam kasi sa kanya, may meaning na ganyan daw. Followan lang, mutuals lang. Yan ang say ni Catriona. At dagdag pa niya, hindi ko talaga in-expect, basta there are happy people. There's nothing really much more than the mutual follow, sabi ni Catriona Gray. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na talaga tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.